Nakamalikan na bang akalay na ang isang estranggero ay ang taong mahal mo? May isang nakakatawang kwento tungkol sa isang babaeng lumabas ng banyo sa isang teatro at sa pagkaakalang kasama niya ang kanyang nobyo ay bumulong ang isang malaking sikreto sa tainga nito. Nang mapagtanto niyang hindi pala ito ang kanyang kasintahan, kumaripas siya ang takbo at hindi nananood ang pelikula. Ang kwento ngayon ay tungkol sa isang babaeng prinses na naglakbay sa Pilipinas para hanapin ang kanyang kakambal na kapatid na tumakas mula sa kanilang tahanan matapos sabihing susundan niya ang isang lalaking Pilipino. Sa kanyang pahanap sa kapatid, ikinuwento niya kung paanong isang hindi kilalang lalaking Pilipino ang biglang yumakap sa kanyang baywang at dahil doon ay sinipan niya ito ng buong lakas dahil sa galit. Nais niyang ilayo kaagad ang kanyang kapatid mula sa bansang sa tingin niya ay walang modo. At nang sa wakas ay makilala niya ang nobyo ng kanyang kapatid, nasabi na lang niya, "Lagot na, gusto mo bang malaman kung ano ang nangyari?" Magandang araw. Ako si Camille. Mayroon akong kakambal na kapatid si Alisa. Magkamukhang magkamukha kami para kaming tumitingin sa salamin kapag magkatabi. Ngunit ang aming nga personalidad ay makaibang-makaiba mula pa noong kami isinilang. Ako ay isinilang na sumisigaw sa mundo habang si Alisa naman ay tahimik na nakmamasid sa kanyang paligid. Laging sinasabi ni inay na ang iyak ko raw noong isilang ako ay dinig sa buong ospital. Si Alisa naman, paglabas niya ay idinilat lang ang kanyang malalaking mata at tiningnan ang mundo. Ang pagkakaibang iyon ay lalong naging malinaw habang kami ay lumalaki. No elementarya, ako ang laging voluntaryong magulat sa harap ang klas at sentro ang gawain na saan ang kaibigan naroon ako. Kung may salo-salo, ako ang bida. Sa kabilang banda, mas gusto ni Alisa na magbasa ng libro sa isang sulok ng silid-aralan o tahimik na mag-aral. Pinupuri ang guro ang talino ni Alisa habang nag-aalala sila kung paano ko kontrolin ang aking sobrang enerhiya. Camille, sana maging kasing kalmado ka ang kapatid mo. Madalas kong marinig iyan mula kay inay. Pero ipinagpatuloy ko pa rin ang pamumuhay sa sarili kong paraan. Kahit nung high school, abala ako sa pagiging bida sa drama club at samga aktibidad ng student council. Si Alisa naman abala sa pagsagot ng mga problema sa matematika o samga eksperimento sa agham sa loob ng library. Nang kami makapagtapos, pumasok si Alisa sa Sorbonne University dahil sa kanyang natatanging nga marka. Ako naman, naisip kong mas bagay sa akin ang tunay na karanasan kaysa sa pag-aral sa paralan, kaya't maaga akong pumasok sa mundo ang pagtatrabaho. Pwede namang mag-aral sa kolehiyo kahit kailan. Ang kailangan ko ngayon ay tunay na karanasan, sabi ko sa aming nga magulang at nagsimula akong magtrabaho sa isang fashion boutique. Mahilig akong makihalubilo sa mga tao at hindi nagtagal ay naging mahusay ako sa pagbebenta. Habang si Alisa ay nagpupuyat sa library, ako naman ay nakakamit ng karanasan sa totoong mundo sa pakikipag-usap sa mga customer. Lumaki kaming dalawa sa makaibang landas. Si Alisa ay nakatuon sa pag-aral at sa pagtupad sa inaasahan lahat, habang ako ay nabubuhay sa pagtanggap ng lipunan sa sarili kong paraan. Ipinakmamalaki ang aming nga magulang ang nga tagumpay ni Alisa habang binibigyan ako ang malabong papuri tulad ang magaling at natakbuhan mo ang sarili mong landas. Pero sapat na iyon para sa akin. Ang payapak kong buhay ay gumuho isang Lunes ng umaga dahil sa isang hindi inasahang tawag sa telepono. "Camille, pwede ka bang umuwi, anak?" Iba ang boses ng aking ama. Day off ko nun kaya't agad akong nagpunta sa bahay. Pagbukas ko ang pinto,
Madilim ang mukha ang aking, mengga magulang na nakaupo sa sala. Namumukto ang mata ni inay, habang si itay ay nakayuko at nakatingin sa isang papel sa kanyang kamay. Ano po ang nangyari? Umalis si Alisa. Nagliyas siya. Noong una, natawa ako sa sinabi ni itay. Si Alisa? Ang matalinong si Alisa? Imposible. Ngunit seryoso ang mukha nilang dalawa. Ano po ang sinasabi ninyo? Sabi ni Alisa ay magre-research lang siya sa library ngayong bakasyon. Bumuntong hininga si inay at sinabing ilang buwan na pala siyang may kasintahang estudyanteng Pilipino. Isa siyang exchange student. Nang bumalik ang lalaki sa Pilipinas, sumunod si Alisa. Nagulat ako. Si Alisa ay may kasintahan at isang dayuhan pa at sinundan niya ito hanggang sa Pilipinas. Hindi ako makapaniwala. Si Alisa ay laging maayos at maingat. Hindi siya basta-basta gumagawa ang desisyon ng padalus-dalos. Kailan pa po ito? Anong nangyari? Inabot sa akin ni itay ang papel. Isang sulat kamay mula kay Alisa. Mahal kong pamilya, aalis muna ako para hanapin ang sarili kong buhay. Huwag kayong mag-alala. Makikipag-ugnayan din ako sa inyo. Maikli lamang ang sulat ni Alisa, walang paliwanag, walang pahinging tawad, isang simpleng paalam lamang. Agad kong tinawagan ang kanyang telepono, ngunit ito ay nakapatay. Kailan pa po? Tanong ko. Sabi ni inay, 3 araw na raw. Noong una, inakala nilang abala lang siya, ngunit nang tingnan nila sa universidad, nalaman nilang nakfile na siya ang leave of absence. Nang tingnan nila ang kanyang silid, nawawala na ang kanyang pasaporte at mahahalagang gamit. Nagalit ako. Paano niya nagawa ito nang walang paalam sa pamilya? At para lang sundan ang isang lalaking hindi namin kilala? Anong klaseng lalaki ang nagtulak kay Alisa na gawin ito? Gaano na po sila katagal? Umiling ang aking magulang. Sabi niya, 6 na buwan na silang nakakilala sa universidad. Hindi man lang niya ipinakilala sa atin. Anong pangalan niya? Richo yata? Pangalang Pilipino kaya hindi ko masyadong matandaan. Nagulo ang isip ko. 6 na buwan ng lihim na nakikipagrelasyon si Alisa. Kahit na magkaiba ang aming landas, palagi naming ibinabahagi ang mahalagang bagay sa isa't isa. O iyon ang akala ko. So, hindi natin alam kung nasaan siya ngayon? Nanginginig ang boses ni inay. Marahil ay nasa Pilipinas siya dahil umuwi na ron ang nobyo niya. Nakpasya ako, pupuntahan ko siya, pupunta ako sa Pilipinas at iuwi ko si Alisa. Nagulat ang aking magulang. Chamil, hindi mo nga alam kung nasaan ang Pilipinas? Paano mo malalaman kung nasaan si Alisa? Huwag po kayong mag-alala. Mahanap ko si Alisa. Instinct nga, kambal. Sa totoo lang, hindi ko alam kung mayroon ngang ganung bagay, ngunit isa lang ang sigurado ako. Hindi ako maaring manatiling walang ginagawa habang iniisip na maaring nasa panganib si Alisa. At sa totoo lang, may kaunti akong inggit na naunahan pa ako ni Alisa sa isang pakikipagsapalaran. Pupunta ako ron para sunduin siya, huwag kayong mag-alala. Nang gabing iyon, nagbook ako ng flight papuntang Pilipinas, nag-research ako tungkol sa bansa sa internet at bumili ng isang travel guide. Nalaman kong Maynila ang kabisaraang Pilipinas at may halo-halong Filipino at Ingles ang kanilang nga karatula. Ngunit ang eksaktong lokasyon ni Alisa ay nanatiling isang misteryo. Gawi bago ang aking pag-alis, may naisip ako. Kung direkta ko siyang haharapin, tiyak na mag-ingat siya, kaya kailangan ko ang ibang paraan. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadalaing mensahe. Hi Alisa, naglilibot ako ngayon sa Asia. Ang Pilipinas ang susunod kong destinasyon. Mayroon bang sikat na lugar diyan? May re-rekomenda ka ba?
Nagtanong ako na parabang wala akong alam sa pagtakas niya. Matapos ipadala ang mensahe, palagi kong tinitingnan ang aking telepono hanggang sa makatulog ako. Lumipas ang hating gabi, at nang malapit na akong sumuko, sa wakas ay dumating ang sagot. Ate, pupunta ka talaga sa Pilipinas? Kung mapupunta ka sa Maynila, ipapasyal kita. Kailangan mong makita ang Intramuros at ang Bonifacio High Street. Tagumpay, nasa Pilipinas nga si Alisa at nasa Maynila. At nahulog siya ng perpekto sa aking patibong. Agad akong sumagot. Talaga? Nasa Pilipinas ka rin pala? Bakit ka nandiyan? Darating ako sa Maynila bukas. Saan tayo makikita? Medyo nag-alangan ang sagot ni Alisa. Nag-leave of absence ako sa school at dito muna ako nag-aaral. Pwede tayong makita sa isang coffee shop sa BGC. Kontakin mo na lang ako pag-dating mo bukas. Napangiti ako sa aking sarili. Huli ka, Alisa. Sinabi ko sa aming nga magulang na nakita ko na si Alisa at kinabukasan sumakay akong eroplano papuntang Pilipinas. Sa mahabang bayahe, plinano ko sa aking isip kung ano ang gagawin kapag nakita ko na ang kapatid ko. Kailangan kong tiyakin kung mabuti ba siyang tao para kay Alisa o isang masamang taong nanloloko sa aking inosenteng kapatid. Nang makarating ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, halo-halong pananabik at kaba ang naramdaman ko. Unang beses kong bumisita sa bansang ito, may hindi pamilyar na wika at kultura at higit sa lahat, ang kapatid kong makikita ko sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Kailangan kong malaman kung bakit pinili ni Alisa ang landas na ito. Hintayin mo ako, Alisa. Parating na ang ate mo. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, kinontak ko si Alisa. Nakasundo kaming makita sa isang coffee shop at binuksan ko ang mapa sa aking telepono para hanapin ang daan. Ang Maynila ay mas malaki at mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Ang nga gusaling iba sa Pransya, ang nga hindi pamilyar na karatula at ang wikang Filipino na naririnig ko sa lahat ng dako ay nakalulula. Puno ang tao ang nga kalsada at lahat ay tilanak mamadali. Sumakay ako ng MRT papuntang BGC. Sa loop eng tren, naramdaman ko ang nga mata eng mga Pilipino na nakatingin sa akin. Ang aking blonde na buhok at kanluraning anyo ay talagang kapansin-pansin dito. Ngunit ayos lang, sanay na akong maging sentro nga atensyon. Habang naglalakad ako mula sa istasyon para hanapin ang coffee shop, isang kakaibang bagay ang nangyari. Naglalakad ako sa isang mataong kalye nang biglang may yumakap sa aking baywang mula sa likuran. Sa una, inakala kong may nakabangga lang sa akin nang hindi sinasadya. Ngunit nanatili ang kamay ang taong iyon sa aking baywang. Lumingon ako sa gulat at nakita ang isang lalaking Pilipino na nakangiti sa akin. Mukhang nasa late 20, siya at kumikilos na parang makakilala kami. Sa sandaling iyon, takot at galit ang sabay na pumasok sa isip ko. Ito ay malinaw na isang uriing pang-aabuso. Anong ginagawa mo? Sigaw ko sa Pranses. Siyempre, hindi niya naintindihan, ngunit ang galit kong ekspresyon ay marahil isang universal na wika. Ngunit patuloy pa rin siyang nakangiti at may sinabi sa Filipino at sinubukan niyang hawakan muli ang aking baywang. Hindi ito katanggap-tanggap. Itinulak ko siya at nang siya imataranta, mas lalo ko pa siyang itinulak. Get your hands off me, you pervert. Sigaw ko sa Ingles. Ngunit ngumiti lang siya. Nagsimulang tumingin ang nga tao sa paligid. Ang ilan ay kinuha ang kanilang nga telepono para kunan ang sitwasyon. Nang subukan niyang lumapit muli, hindi ko na napigilan. Pinalo ko siya nga aking bag sa ulo at sinipa ko ang kanyang binti ng buong lakas. Sa wakas, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Muka siyang gulat at nagsimulang sumigaw ng kung ano. Mas maraming tao ang nakumpol-kumpol at ang lalaki ay tila may ipinapaliwanag sa mga tao sa paligid.
May ilang tumingin sa akin ang kakaiba. Isang tao ang nagsalita sa Ingles, inakala kaniyang girlfriend niya. Ano? Impossible. Hindi ko pa nakikita ang lalaking yan kahit kailan. Paulit-ulit na ipinaliwanag ng Pilipinong marunong mag-Ingles na nakamali lang daw siya nga akala. Humihingi raw siya nga paumanhin, ngunit galit pa rin ako. Hindi ko maintindihan kung bakit basta-basta na lang niyang hahawakan sa baywang ang isang estrangkrang babae. Ayoko nang makipag-usap pa sa lalaking iyon, kaya't mabilis akong umali. Bumibilis ang tibok ng puso ko at nanginginig ang nga kamay ko. Nagulat ako sa sitwasyong hindi ko pa naranasan kailanman. Kararating ko pa lang sa bansang ito at ito agad ang sasalubong sa akin. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglakad patungo sa aming takbuhan ni Alisa. Pagdating ko sa coffee shop, nandun na si Alisa nakaupo sa isang mesa. Siya pa rin ang kapatid kong ilang taon kong hindi nakita, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang mukha niya ay kapareho pa rin ang sa akin, ngunit iba na ang tingin sa kanyang nga mata. Mukha siyang mas may tiwala sa sarili at mas panatak. Ate, tumakbo si Alisa at niyakap ako ng mahigpit. Dumating ka talaga, nagulat ako. Pilit akong mumiti. Galit pa rin ako sa nangyari kanina, ngunit sinubukan kong ituon ang pansin sa saya ang pagkikita namin muli. Ngunit hindi ko napigilang banggitin ang nangyari. Alisa, napakasama pala ang bansang ito, sabi ko agad pakaupo. May isang lalaking basta na lang humawak sa baywang ko sa kalye kanina. Ano ba yon? Normal ba ang ganung bagay dito? Nagbago ang ekspresyon ni Alisa at naging nakaalala. Anong nangyari? Ikuwento mo sa akin ng detalyado. Ipinaliwanag ko ang lahat mula sa lalaking humawak sa baywang ko, ang pagtulak ko sa kanya, hanggang sa reaksyon ang ngataw sa paligid. Nag-isip sandali si Alisa at nagsalita. Ate, baka nakamali lang talaga. Hindi ganyan ang Pilipinas, magagalang at marespeto sa kababaihan ang mga tao rito. O, bakit hinawakan ang lalaking yon ang baywang ko? Lalo na't dayuhan akong hindi niya kilala. Bumuntong hininga si Alisa. Baka inakala kaniyang ibang tao. Ate, medyo iba kasi ang kultura dito. Normal lang ang physical contact sa pagitan ng makasintahan. Pero kung hindi ka komportable, pasensya na talaga. Sandaling katahimikan ang namagitan sa amin, bigla akong nagtaka. Pero bakit ka nandito? Bakit ka nag-leave of absence sa school at pumunta sa Pilipinas nang walang palam? Alam mo bang nag-aalala si Naitay at Ine? Naging malungkot ang mukha ni Alisa. Ate, kailangan ko ang espasyo para huminga? Anong ibig mong sabihin? Buong buhay ko, namuhay ako bilang si Alisa na matalino, si Alisa na responsable, si Alisa na dekano. Ang inaasahan nga magulang natin, nga profesor, at kahit ang sarili kong inaasahan, lahat ay nagsasabing kailangan kong gumawa ang isang bagay na dakila, pero pakiramdam ko ay nasasakal na ako. Nagulat ako sa mga sinabi ni Alisa. Hindi ko inakalang ganito pala ang iniisip ang kapatid ko. Isa lang akong taong magaling sa pag-aaral. Hindi ko panararanasan ang totoong mundo at wala akong tunay na pangarap. At pagkatapos ay nakilala ko si Rico, yung lalaking Pilipino. Tumango si Alisa. Nakita niya ako bilang ako, hindi bilang si Alisang matalino, kundi si Alisa lang. At ipinakita niya sa akin ang nga nakatagong potensyal ko. Tinulungan niya akong matuklasan kung ano talaga ang gusto ko. Kaya sinundan mo siya dito sa Pilipinas? Hindi, ate. Pumunta ako rito para hanapin ang sarili ko. Si Rico ay isa lang sa mga taong tumulong sa akin na makaroon ng lakas ng loob na gawin ang bagay-bagay. Dito, natututo ako ang bagong wika, nararanasan ko ang ibang kultura, at higit sa lahat, nabubuhay ako sa sarili kong paraan, malayo sa inaasahan nga magulang natin.
Nasaktan ako sa mga sinabi ni Alisa. Hindi ko alam na ganun pala kabigat ang pinapasan ng kapatid ko. Sa totoo lang, palagi akong nainggit sa kanya. Siya ay matalino, masipag at ipinagmamalaki ang aming nga magulang. Samantalang ako, madalas na tinitingnan bilang pasaway at mababa ang inaasahan. Pakisabi na lang kina itay at inay na humingi ako ng tawad sa biglaan kong pag-alis, pero kailangan ko ang panahong ito. Babalik din ako balang araw, pero sa ngayon, hinahanap ko pa ang sarili kong landas. Hinawakan ko ang kamay ng kapatid ko. Alisa, hindi ko alam na ganyan pala kabigat ang dinadala mo. Ayos lang, ate. Ikaw yung taong laging sumusunod sa sarili mong landas, palagi akong nainggit sa iyo. Pero ngayon, sinusubukan ko na ring hanapin ang sarili kong daan. Kakaiba, naguguluhan ang puso ko. Sa isang banda, may konsensya akong kailangan kong iwi ang kapatid ko. Pero sa kabilang banda, naintindihan ko ang sinasabi niya. Ang pakiramdam na mawala ang sarili sa gitna ng inaasahan, ngelahat hindi ko iyon naramdaman dahil hindi naman gaanong mataas ang inaasahan sa akin nga aming nga magulang. Baka iyon ang dahilan kung bakit malaya akong nakakakilos. Kumusta naman iyang lalaking Pilipino na yan? Mabuti ba siyang tao para sa iyo? Ngumiti si Alisa. Mabait si Rico, ate. Nagtatrabaho siya sa isang IT company, responsable, mapagkakatiwalaan, at napakabait. Makikilala mo rin siya. Mamayang gabi, sabay tayong tatlong maghahapunan. Sa sandaling iyon, napaktanto kong mukhang masaya talaga ang kapatid ko, mas buhay na buhay siya at mas may tiwala sa sarili kaysa sa Alisang kilala ko. Mukhang maganda ang epekto sa kanyang paninirahan sa Pilipinas. Alisa, ang totoo, pumunta ako rito para iuwi ka. Nag-aala kasi si inay. Medyo kinabahan ang mukhang kapatid ko. Wala akong bala umuwi, ate. Hindi pa sa ngayon. Naintindihan ko. Ngayon, naintindihan ko na huminga ako ng malalim. Masaya akong makita kang masaya. Ako na ang magpapaliwanag kina itay at inay na puno nginhawa ang mukha ni Alisa. Salamat, ate. Pag-alis ko sa coffee shop, inisip ko kung tama bang pilitin kong umuwi ang kapatid ko. Malinaw na natakpuan na niya ang kanyang landas dito. Siguro dapat muna akong manatili sa Pilipinas ng ilang araw para mas maintindihan ang buhay niya. At kailangan kong tiyakin na si Rico, ang lalaking Pilipino na iyon, ay mabuting tao para sa kanya. Naglakad ako sa Amga Kalye at tiningnan ang tanawin ang Pilipinas sa isang bagong pananaw. Bago pa rin ito sa akin, ngunit kung dito nahanap ng kapatid ko ang kaligayahan, marahil ay dapat ko itong igalang. Pero naisip ko, makakapagpasya lang ako ng pinal kapag nakilala ko na ang lalaking iyon sa hapunan. Habang papunta kami ni Alisa sa restauran, gulong-gulo ang isip ko. Kinakabahan ako sa pakikita namin ang nobyo ang kapatid ko. Kailangan kong tiyakin kung mabuti ba siyang tao para kay Alisa o niloloko lang niya ang aking inosenteng kapatid. Dahil si Alisa ay laging puro at walang alam sa mundo. Nagtaka ako kung anong klaseng tao si Rico kaya't nagtanong ako habang naglalakad kami. Ngumiti ng malawak si Alisa. Magugustuhan mo rin siya, ate. Mabait siya at malalahanin. Malaki ang naitulong niya sa akin nung nag-aral ako ng Tagalog. Pag-dating namin sa restaurant, si Alisa na nauna ay luminga-linga. Ayan, nandun siya. Nang sandaling iyon, nakita ko siya at natigilan ako sa gulat. Siya yung lalaki, yung manyak na humawak sa baywang ko kaninang hapon at yung lalaking sinipa ko ng buong lakas.
Nakita niya kami at ngumiti habang papalapit. Agad ko siyang itinuro at sumigaw, "Ikaw yung lalaking humawak sa baywang ko kanina, di ba?" Lumingon sa akin si Alisa na gulat na gulat. "Ano, ate? Anong sinasabi mo?" Ang lalaki ay mukha ring nagulat. Nang tingnan ko siyang mabuti, nakita kong makahawak kamay sila ni Alisa. Ang lalaking ito ay si Rico. Tumingin siya sa aming dalawa ni Alisa, litong-lito. Naintindihan ni Alisa ang sitwasyon at mabilis na nagpaliwanag. "Rico, ito si Camille, ang kakambal kong kapatid. Sinabi ko sa'yo, di ba na darating siya mula sa France?" Namutla ang mukha ni Rico, may sinabi siya sa Tagalog ng mabilis at pagkatapos ay tumawa ng malakas si Alisa at ipinaliwanag sa akin ang sitwasyon. Imuko si Rico ng malalim at nagsalita sa Ingles, "I'm so sorry. Alam kong may kapatid si Alisa, pero hindi ko alam na kambal pala kayo. This is a huge mistake." Gulat pa rin ako, ngunit unti-unti kong naintindihan ang sitwasyon. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Napakamalan ako ni Rico na si Alisa kaya't natural siyang lumapit sa akin. "Kaya mo ako sinipa, di ba?" Maingat na tanong ni Rico habang nakatingin sa akin na may pag-aalala. Naintindihan ko. "Siguradong nakakatakot kung may biglang lalapit sa iyong estranggero." Dahan-dahang nawala ang galit ko dahil sa kanyang taus pusong pahingi ang tawad. "Pasensya na rin. Medyo napalakas yata ang sipa ko sa'yo," ngumiti si Alisa at namagitan sa amin. "Okay, naayos na ang hindi pagkakaunawaan. Umupo na tayo at kumain. Gutom na ako." Pag-upo namin sa mesa, medyo awkward ang atmosphere. Nahiya pa rin si Rico at medyo hindi rin ako komportable. Nagsimulang magsalita si Alisa para pagaanin ang sitwasyon. "Ate, si Rico ay isang software developer sa isang IT company. Naging exchange student siya sa France at nagbigay ng special lecture sa universidad natin." Tumango si Rico. Nag-aral ako sa Sorbonne ng 6 na buwan. Doon ko nakilala si Alisa. Magkaibigan lang kami noong una, pero ako ang unang umamin ng nararamdaman ko. Ipinagmamalaking sinabi ni Alisa, "Dahil din yan sa'yo, ate. Palagi mong sinasabi na kung may gusto ka, kailangan mong sabihin ng diretso." Gumiti si Rico. Si Alisa ang pinakamatalino at pinakamatapang na taong nakilala ko. Perpekto ang kanyang princess. At ngayon, napakabilis niyang matuto ang Tagalog. Habang inihahain ang pagkain, ipinaliwanag sa akin ni Rico ang pagkaing Pilipino. Ikinuwento rin niya ang tungkol sa kultura at kaugalian ang Pilipino. Mas mabait at mas edukado siya kaysa sa inaasahan ko. Ramdam ko ang katapatan sa kanyang mata kapag tinitingnan niya si Alisa. Normal ba sa Pilipinas ang physical contact sa pagitan ng magkasintahan? Bigla kong tanong dahil sa kuryosidad, nag-isip si Rico. Depende sa henerasyon. Pero ang batang magkasintahan ay madalas na natural na nahawa kamay o nakaakbayan. Pero iniwasan ang pahalik sa publiko. Medyo iba siguro sa France. Naintindihan ko, pasensya na talaga sa nangyari kanina, nagulat lang ako. Ngumiti si Rico. "Ayos lang. Ako dapat ang mas nag-ingat. Sa susunod, titingnan ko muna ang muka." Habang kumakain, mas nakilala ko si Rico. Taga Cebu pala siya at nag-aral sa isang universidad sa Maynila. Sinabi niyang interesado siya sa kulturang Pransya kaya't nag-apply siya bilang exchange student at doon nakilala si Alisa. Nang marinig ko ang kanyang kwento, naintindihan ko kung bakit nahulog ang loob ni Alisa sa kanya. Si Rico ay matalino ngunit mapakumbaba at may malalim na paggalang sa ibang kultura. Sa totoo lang, nagulat ako nang sabihin ni Alisa na pupunta siya sa Pilipinas. Pag-amin ni Rico, dahil ang buhay niya sa France ay tila perpekto, magandang universidad, matataas na marka, isang magandang kinabukasan. Pero hindi ako masaya, tahimik na sabi ni Alisa.
Nasasakal ako sa ilalim nga inaasahan ang lahat. Ipinakita sa akin ni Rico ang ibang nga posibilidad na maari kong gawin bukod sa pag-aaral. Hinawakan ko ang kamay ng kapatid ko. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit mo pinili ito. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa Ngakaliang Manila sa gabi. Dinala kami ni Rico sa tabing Manila Bay. Napakaganda ng Manila Bay sa gabi. Ang ilaw mula sa matataas na gusali ay sumasalamin sa tubig na parang gabi tuwing nahulog mula sa langit. Ano ang ginagawa ni Alisa dito? Tanong ko kay Rico. Kasalukuyan siyang nagtuturo ang Pranses sa isang international school, sagot ni Rico, at masigasig siyang nag-aaral ng Tagalog. Sa hinaharap, gusto niyang magtrabaho bilang translator o interpreter. Nahiyang ngumiti si Alisa. Kahit baguhan pa lang masaya. Pakiramdam ko, sa unang pagkakataon, ginagawa ko ang gusto kong gawin. Sa sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kaligayahan sa mukhang kapatid ko. Noong nakaaral pa kami, laging seryoso at minsan ay mukhang strikto si Alisa. Ngunit ngayon, mukha siyang relax at masayahin na para bang nabunutan siya ng tinik. Nag-aalala pa rin sina Itay at Inay, di ba? Diretsahan kong sinabi. Alam ko, bigla na lang akong nawala ng walang paalam. Pasensya na talaga, malungkot na sabi ni Alisa. Pero sa tingin ko, kahit ipaliwanag ko, hindi rin maintindihan ang magulang natin. Palagi silang may inaasahan sa akin. Ang aming Alisa ay magiging doktor. Ang aming Alisa ay makakakuhang doktoret sa Sorbonne. Hindi man lang nila tinanong ang opinyon ko. Inakbayan ni Rico si Alisa. Ako rin ay nakakaramdam ang pagkakasala sa mga magulang ninyo. Pero gusto kong malaman nila na napakasaya ni Alisa dito. Ang kanyang tapat na mga salita ay nagpalambot sa aking puso. Noong una, pinagdudahan ko siya, ngunit ngayon, nararamdaman kong tunay siyang nag-alala para sa kapatid ko. Mukha silang natural at masaya kapag magkasama. Habang pabalik sa hotel, kinausap ako ni Rico ng kami lang. Bilang ate ni Alisa, ano po ang tingin ninyo sa akin? Sumagot ako ng tapat. Noong una, pinagdudahan kita. Inisip ko, paano iwan ang mabait kong kapatid ang lahat para lang pumunta sa isang banyagang bansa. Pero ngayon, sa tingin ko ay mabuti kang tao para kay Alisa. Bumuntong hininga si Rico sa ginhawa. Salamat po. Mahal na mahal ko si Alisa. Gusto ko lang siyang matakpuan ang kanyang mapangarap at maging masaya. Pero sa hinaharap, ibabalik mo ba siya sa France? Tanong ko. Siyempre po, nandun ang pamilya ni Alisa. Plano kong bumalik sa France at magtrabaho dun sa Lubianjiza o 2 taon. Gusto ko rin po ang France. Nang marinig ko iyon, gumaan ang loob ko. Hindi sila mananatili sa Pilipinas magpakilanman. Balang araw, makikitang muli ng aming nga magulang si Alisa. Pagdating sa hotel at sa aming paghihiwalay, imuko muli si Rico at huminging tawad. Pasensya na po talaga sa nangyari kanina. Ngumiti ako at sumagot. Ayos lang. Naiintindihan ko na ngayon. Mukhang mas interesante ang Pilipinas kaysa sa inaasahan ko. Niyakap ako ni Alisa ng mahigpit. Salamat ate sa pag-intindi. Pagbalik ko sa aking silid at pagiga sa kama, binalikan ko ang nga nangyari sa araw na iyon. Kaninang umaga, desidido akong iuwi ang kapatid ko. Pero ngayon, sa tingin ko ay dapat kong igalang ang kanyang desisyon. Hinahanap ni Alisa ang kanyang sariling buhay dito at si Rico ay buong pusong sumusuporta sa kanya. Nag-aala ako kung paano ko ito ipapaliwanag sa aming magulang. Ngunit isa lang ang sigurado ako, masaya ang kapatid ko dito at iyon ang pinakamahalaga. Naisip kong tawagan ang aming mga magulang bukas para ipaliwanag ang sitwasyon. Hihilingin kong igalang at suportahan nila ang desisyon ng kapatid ko
Tumingin ako sa labas ing bintana at pinakmasdan ang tanawin ing Maynila sa gabi. Naisip kong ang paglalakbay na ito ay nakbago ing direksyon mula sa inaasahan ko. Pumunta ako para tulungan ang kapatid ko. Ngunit sa huli, ako ang nabigyan ang bagong pananaw. Natanto ko na minsan, ang pinakamagandang pagpipilian para sa mga taong mahal mo ay hayaan silang maging malaya. Pagkatapos ng maikling paglalakbay sa Pilipinas, bumalik ako sa Paris. Pagbaba ko palang sa eroplano, sinalubong ako ang pamilyar na hangin at kasabay ang ginhawang makawi ay ang kaba kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa aking nga magulang. Habang kinukuha ko ang aking bagahe at sumasakayng taksi, inulit-ulit ko sa isip ang aming magiging pag-usap. Paano ko sisimulan? Paano ko ipapaintindi sa kanila ang desisyon ni Alisa? Pagdating ko sa bahay, nahihintay ang aking nga magulang sa pasukan. Punong ang pag-asa at pag-aalala ang kanilang nga mukha. Unang nagtanong si inay, hindi mo ba naisama si Alisa, anak? Huminga ako ng malalim at sumagot ng diretso, hindi po. Hindi ko po siya naisama. Ang mukha ng aking nga magulang ay nabalot nga pagkabigo. Pumasok ako sa sala at sinimulang ikuwento ang tungkol kay Alisa. Napakasaya po niya ngayon. Toto po? Ang Alisang nakita ko ay hindi na ang Alisang kilala natin. Tiningnan ako ng aking mamagulang na may pagtataka. Kinuha ko ang aking telepono at ipinakita ang nga litratong kuha namin ni Alisa. Sa litrato, malawak ang ngiti ni Alisa, isang tunay na ngiti na matagal ko nang hindi nakikita. Tingnan ninyo ang ngiting ito. Kailan ninyo huling nakitang ganitong ngumiti si Alisa? Minsan nakakalimutan na nating kambal kami dahil makaiba na ang ekspresyon ang aming nga muka. Pero nang ngumiti si Alisa, noon ko lang naramdaman na makamuka nga kami talaga. Tahimik na tiningnan ang aking mga magulang ang nga larawan at isa-isa kong ipinaliwanag ang nga nangyari sa Pilipinas. Mula sa kung paano natakbuhan ni Alisa ang kanyang sariling landas, kung gaano siya kasaya sa pagtuturo at kung anong klaseng tao si Rico. Noong una, pinagdudahan ko po talaga ang lalaking iyon. Iniisip ko kung niloloko lang niya si Alisa kung mapanganib ba siyang tao. Pero nang makilala ko siya, napakabuti niyang tao. Mahal na mahal niya si Alisa at sinusuportahan niya ang nga pangarap nito. Umiling si Itay. Pero kung tinalikuran niya ang universidad at nanirahan sa ibang bansa, ano na ang mangyayari sa kinabukasan niya? Nagtuturo po ngayon si Alisa nga Pranses sa isang international school at nag-aaral ng Tagalog. Sa hinarap, gusto niyang magtrabaho bilang translator o interpreter at tinutulungan siya ni Rico na abutin ang pangarap na iyon. Pareho silang nagsisikap para sa kanilang kinabukasan. Medyo lumambot ang ekspresyon ni inay. Talaga? Opo. Sa ngayon, kailangan ni Alisa ng panahon para mamuhay sa sarili niyang paraan. Tiningnan ko ang litrato ni Alisa noong bata pa kami na nakalagay sa mesa sa sala. Laging nasa postura si Alisa na nag-aaral, tumatanggap ng parangal o seryoso ang muka. Halos walang litrato si Alisang nakangiti ng totu. Ang totu, masyado yata tayong maraming inasahan kay Alisa, maingat kong sinabi. Ako, namuhay ako sa paraang gusto ko, pero si Alisa marahil ay abala sa pagtupat sa inaasahan ng lahat kaya hindi niya na alam kung ano talaga ang gusto niya. Tahimik na nakinig ang aking nga magulang. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, bumuntong hininga si inay. Masaya ba talaga siya, anak? Opo, masaya po talaga siya. Sabi niya, pakiramdam niya ay sa unang pagkakataon, niya nararanasan ang mamuhay para sa sarili niya. Nakatinginan ang aking nga magulang. Sa kanilang nga mata, may pag-aalala, pagmamahal at kaunting pagtanggap. Dahan-dahang tumanggos si Itay, kung ganun, dapat neting igalang ang desisyon ni Alisa. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi niya. Hindi ko inakalang ganun kadaling makukumbinsi ang aking mga magulang. Pero ang totu,
Ang gusto lang naman nila ay maging masaya ang kanilang anak. Pwede ko po bang tawagan si Alisa? Umaga na siguro sa Pilipinas ngayon. Tumango si inay at agad akong nag-video call. Pagkatapos ing ilang ring, lumitaw ang mukha ni Alisa sa screen, mukha siyang nagulat. Ate, nakarating ka na sa France? Oo, kararating ko lang. Kasama ko sina Itay at Inay. May sasabihin sila sa'yo. Ibinigay ko ang telepono sa aking nga magulang. Noong una, may awkward na katahimikan, ngunit nagsalita si Inay. Alisa, kumasaya ka, tinatanggap namin ang desisyon mo. Pero paminsan-minsan, tumawag ka ha, nag-alala kami sa'yo anak. Naluha si Alisa. Talaga po, naintindihan na po ninyo ako? Tumango rin si Itay. Ikinuwento na ate mo ang lahat. Mukhang masyado nga kaming maraming inasahan sa iyo. Pasensya na, anak. Malawak ang ngiti ni Alisa sa screen. Nang makita ko iyon, nakumpirma kong tama ang ginawa ko. 5 taon ang lumipas. Noong una, nag-alinlangan ako kung babalik nga ba sa France, sina Alisa at Rico. Ngunit tinupad nila ang kanilang pangak. 2 taon ang lumipas, bumisita sila sa aming nga magulang sa Paris at opisyal na inanunsyo ang kanilang engagement. Tinanggap ang aming nga magulang si Rico bilang bahagi ng pamilya at binasbasan ang kanilang relasyon. Patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa fashion industry sa Paris, ngunit dahil sa inspirasyon ang katapangan ni Alisa, sinimulan ko ring baguhin ang aking sarili ng paunti-unti. Nagsimula akong mag-aral ang ibang wika at paminsan-minsan ay naglalakbay para maranasan ang nga bagong bagay. At ngayon muli akong sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Hindi para sunduin ang kapatid ko, kundi para dumalo sa kanyang kasal. Sa huli, nagpasya sina Alisa at Rico na manirahan sa Pilipinas. Nakakuha si pagdating ko sa NAIA, isang malawak na ngiti ni Alisa ang sumalubong sa akin. Hindi tulad noong 5 taon na ang nakalipas, hindi na banyaga sa akin ang Pilipinas. Sa tulong ni Alisa, marami na akong natutunan tungkol sa kultura at pagkain ng Pilipinas at nakakapagsalita na rin akong ng ilang simpleng salitang Tagalog. Ate, sa wakas dumating ka na? Tumakbo si Alisa at niyakap ako ng mahigpit. Niyakap ko rin siya. Congratulations Alisa, mukha kang napakasaya. Habang pauwi, walang tigil sa pagkukwento si Alisa tungkol sa paghanda sa kasal. Plano niyang makaruning espesyal na kasal na pinahalong tradisyong Pilipino at kanluranin. Sinabi niyang darating din ang aming nga magulang sa loob ng 1 linggo. Buti na lang nauna ka ate, kailangan ko ang tulong mo? Pagdating sa bahay, mainit kaming tinanggap ni Rico. Mas mukha siyang mature ngayon at ang tingin niya kay Alisa ay kasing hanga pa rin ang dati. Si Rico ay nasa mid-level management position na at namamahala ng isang mahalagang proyekto sa kanyang kumpanya. Habang naghahapunan, pinag-usapan nina Alisa at Rico ang kanilang nga plano sa hinaharap. Plano nilang bumili ang maliit na bahay sa labas ang Maynila pagkatapos ang kasal. Sinabi nilang magtatayo muna sila ang karera sa Pilipinas sa loob ang ilang taon at pagkatapos ay babalik sa France minsan sa 1 taon. Habang tumutulong sa pag-ayos ang kasal, nakilala ko si Tiron, isang kaibigan ni Rico. Makaklas sila sa universidad at ngayon ay may-ari ng isang clothing brand sa Pilipinas. Sa unang pakikita namin, humanga ako sa kanyang eleganteng pananamit at palakaibigang kilos. Interesado si Tiron sa fashion nga France at marami kaming napag-usapan dahil sa aking karanasan sa fashion boutique. Espesyal talaga ang French fashion, sabi ni Tiron habang sinusukat ang damit pangkasal. Gusto kong ihalo ang ganoong pakiramdam sa Pilipinas pero hindi madali. Dahil sa seryosong determinasyon ni Tiron, natural akong nagbigay ng payo.
Kung susubukan mong maglakat-lakat sa malilit na butik sa Paris, maka kakuha ka ang magandang inspirasyon. Mas may kakaibang dating iyon kaysa sa malalaking brand. Mula nun, madalas nang pumunta si Tiron sa venue ng kasal. Nung una, akala ko ay tumutulong lang siya bilang kaibigan ni Rico, ngunit unti-unti kong naramdaman na dahil sa akin iyon. Isang araw, lakas loob niyang hiningi ang aking contact information at ibinigay ko ang aking numero ng walang pag-alinlangan. Mula nun, nagsimula kaming mag-text. Kahit makaiba ang oras, nagte-text si Tiron sa oras na umaga sa Friends. Nagsimula sa usapang fashion, unti-unti naming ibinahagi ang aming nga kuwento sa buhay at nga pangarap. Wala ka bang balak manatili ng mas matagal sa Pilipinas? Maingat niyang tanong isang araw. Bumilis ang tibuong puso ko sa tanong na iyon. Aaminin ko, ang pakikipausap kay Tiron ang naging pinakahintay kong sandali sa bawat araw. Gusto ko ang kanyang dedikasyon sa fashion, ang kanyang pagiging mausisasam nga bagong bagay, at ang kanyang magalang na paraan sa pakikinig sa aking mga opinyon. Isang araw bago ang kasal, inaya ako ni Tiron malapit sa Manila Bay. Sa gitnang ang tanawin ang gabi, dahan-dahan niyang inamin ang kanyang nararamdaman. Mula nung una tayong makita, nahulog na ang loop ko sa'yo. Ngayon lang ako nakaramdam ang ganito kahit sa maikling panahon lang. Bumilis ang tibok engge puso ko. Hindi ko may pakakaila na may espesyal din akong nararamdaman para kay Tiron. Gusto rin kita, pero makaiba tayo nga bansa. Hinawakan ni Tiron ang aking kamay. Kailangan ko ang iyong fashion sense at pag-unawa sa kulturang princess. Nagulat ako sa kanyang alok, ngunit kasabay nun ay ang pananabik. Isang bagong hamon, isang bagong simula sa ibang bansa, at isang pagkakataong makasama si Tiron. Sa araw ing kasal, tinanong ako ni Alisa, "Ate, may napapansin ako. Mayroon ba kayong something ni Tiron?" Nahihiya akong gumiti at tumango. Gusto namin ang isa't isa. Sumigaw si Alisa sa tuwa. Talaga? Ito na ang tada na. Pupunta ka na rin sa Pilipinas? Inalok ako ni Tiron na makipagtulungan sa brand niya. Hindi pa sigurado pero gusto kong subukan. Pagkatapos ang kasal, inihatid ako ni Tiron sa airport. Bago kami mahiwalay, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. "Babalik ka, di ba? Hihintayin kita." Ngumiti ako at sumagot, babalik ako. Ayusin ko lang ang trabaho ko sa Paris at babalik ako sa loop ing 3 buwan. Sa eroplano pabalik nga Paris, tumingin ako sa labas eng bintana at natawa. Ang buhay ay talagang hindi mo mahuhulaan. Hindi ko inakalang ang pagpunta ko para tulungan ang kapatid ko ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Tiningnan ko ang text namin ni Tiron at pinangarap ang isang bagong buhay sa Pilipinas. 3 buwan ang lumipas, muli akong sumakay ang eroplano papuntang Pilipinas. Hindi para sunduin ang sinuman o tulungan ang sinuman, kundi para sa pag-ibig at isang bagong hamon para sa aking sarili. Ang brand na itatayo namin ni Tiron, ang pagkakataong mas mapalapit kay Alisa at ang buhay sa isang bagong kultura, lahat ay kapanapanabi. Pagbaba ko sa eroplano, nakatayo si Tiron, naghihintay na may dalang isang buket ng bulaklak. Niyakap ko siya at naisip, ngayon na ang tunay na simula.